Muli po, magandang araw sa ating lahat. Kami po ay muling bumabati sa inyo mga kapatid, mga kaibigan, mga subscribers at viewers po ng ating Solid Rock Ministry Lesson Review. Tayo po ngayon ay nasa ikasyam ng topic, pagkakasundo at pag-asa. Atin pong hihilingin munang muli ang pakikisama ng ating Panginoon. Panginoon po makapangyarihan sa lahat, muli po kami lumalapit sa inyo. Muli po namin binabalik ang papuri para po sa inyong kabutihan, sa inyo pong walang hanggang pag-ibig at pagmamahal, mga pagbibigay ng biyaya sa bawat isa sa amin. Muli po namin ipinagkakaloob sa inyo ang lahat-lahat. Ang patnubay po sa aming ginagawang programang ito, ang pagre-review ng lesson sa pamamagitan po ng Solid Rock Ministry Lesson Review. Kayo po ang manguna at ang inyo pong banal na Espiritu patuloy po noong sumaamin. Kapatawaran po ng aming mga kasalanan, Panginoon, ng aming pong hinihiling sa pangalan po ng Panginoong Yesus. Amen. Pagkakasundo at pag-asa, ang ating pong talatang sa ulohin ay makikita po natin sa 2 Corinthians 5:21. Para sa ating kapakanan, ginawa niyang may kasalanan siya na hindi nakakakilala ng kasalanan upang sa Kanya tayo'y maging katwiran ng Diyos. Kung paano ipinagkakasundo ng Diyos ang tao sa Kanya rin ng isang hiwaga na natago mula pa sa simula. Mula nang magkasala ang tao, nangako ang Panginoon na Kanyang pagkakaalitin ng babae at ang ahas, ang binhi ng ahas at ang binhi ng babae. Sinabing ito ang dudurog sa ulo ng ahas habang ang ahas ang dudurog sa sako ng binhi ng babae. Paano ito gagawin ng Diyos? Ito ang sinubaybayan ng buong kalangitan. Alam ng lahat ng kasalanan at ang kabanalan ay hindi maaaring magsama. Paano mahahayag ang pag-ibig ng Diyos at ang katarungan? Ito ang nais na unawa ng buong langit at ito ang siyensya na ating pag-aaralan magpasawalang hanggan. Paano ito inihayag? Ito ang ating pag-aaralan. Narito po ang mga katanungan na ating pong pag-uusapan sa araw na ito. Number 1, ano ayon kay Pablo ang katayuan ng tao bago makilala at tanggapin si Kristo? Number 2, paano magaganap ang pagkakaisang ito na nilalayo ng Diyos? Number 3, bakit nagagalak si Pablo sa mga hirap na kanyang dinaranas? Number 4, ano ang hiwaga na nalihim mula pa noong una subalit nahayag na ngayon? Number 5, ano ang layunin ng dakilang hiwaga na ipinahayag ng Diyos sa ating kapanahunan? Balikan po natin ang question number 1. Ano ayon kay Pablo ang katayuan ng tao bago makilala at tanggapin si Kristo? Sige po, magandang araw po muli sa inyo lahat mga minamahal mga kapatid. Tayo po ay magpapatuloy sa ating pag-aaral at titingnan na po natin sapagkat tayo nasa aklat na ng Kolosas 1:21 at 22, ano ang sinasabi. At kayo ng nakaraang panahon ay nangahihiwalay at mga kaaway sa inyong pag-iisip, sa inyong mga gawang masasama. Gayunmay, pinapagkasundo niya ngayon sa katawan ng kanyang laman sa pamamagitan ng kamatayan upang kayo iharap ng mga banal at walang dungis at walang kapintasan sa harapan niya. So, maliwanag po ang sinasabi ng kasulatan. Dati-rati, tayong lahat ay kaaway ng Diyos sa isip at sa gawa. Ang ating mga isipan ay mga bagay na hindi naayon sa isipan ng ating Panginoon sapagkat tayo'y hindi lang nagkamali, kundi naginang mali ang ating likas. Dahil po at dahilan sa pag-ibig ng Diyos, nais niya na tayo ay ipagkasundo sa kanyang sarili, kinailangan ng ating Panginoon ay mamatay doon sa krus para sa atin. Upang tayo naman ay malinis, hindi lang sa ating mga gawa na nagawa, kundi sa isipan na siyang nag-uudyok upang gawin natin ang ating mga ginagawa. Tatandaan po, tayo ay dati-rati kaaway ng Diyos, hindi lamang sa gawa, kundi maging sa isipan. Kaya naging kalaban ng Diyos yung ating mga gawa
sapagkat yung ating isipan ay laban sa prinsipyo ng kalangitan. Kaya dito po napakalaga ito na ating maunawaan na ang pagliligtas, ang pagtubos ng ating Panginoon, hindi lang sa pamagitan ng kanyang kamatayan, kundi sa pamagitan ng kanyang kapangyarihan at kapangyarihan ng Banal na Espiritu na kanyang ipinagkakaloob upang tayo ay maiharap sa kanya rin na walang dungis, walang kapintasan. Tingnan pa po natin sa Efeso 5:27 ang sinasabi. Upang ang iglesia ay maiharap sa kanyang sarili na maluwalhati, na walang dungis o kulubot o anumang gayong bagay, kundi ito'y nararapat maging banal at walang kapintasan. Yan. So, talaga pong kinakailangan tayo ay ipagkasundo sa Kanya. Una, maipatawad yung ating kasalanan. Pangalawa, malinis yung ating mga kahinaan. At pangatlo, pagdating ng Panginoon, babaguhin ang ating lupang katawan sa isang katawan na hindi na nagkakasakit, hindi na namamatay. Kaya ang ating pong katubusan ay hindi nagtatapos doon sa cross. Doon po nag-umpisa ang ating kaligtasan. Napatawad tayo at sa pamagitan ng Banal na Espiritu, binabago tayo at pamagitan ng kapangyarihan ng Ama, tayo'y babaguhin at ipapasok na kasama niya magpasa walang hanggan. At ngayon po sa question number 2, paano magaganap ang pagkakaisang ito na nilalayo ng Diyos? Ayan, tingnan po natin sa talatang 23, ano po ba ang sinasabi? Kung tunay na kayo'y mamamalagi sa pananampalataya na nababaon at matitibay, ay di mapilo sa pag-asa sa Ebanghelyo na inyong narinig, na ipinangaral sa lahat ng mga nilalang sa silong ng langit, na dito akong si Pablo ay ginawang ministro. Ayan, so sabi po rito, kinakailangan nating manatili sa pananampalataya. Ibig sabihin, huwag na huwag dumating sa ating mga isipan na tayo ay maliligtas sapagkat tayo ay maayos, tayo ay sumusunod na sa kautusan ng Diyos, tayo ay ligtas na. Tatandaan po natin ang ating kaligtasan sa pamamagitan lang lahat ng ating Panginoon. Pati yung pagbabago. Kaya walang punto sa buhay natin na masasabi natin, ako ay ligtas na. Sapagkat pati yung ating katawan, kinakailangan pang bago. Hindi pa naman nababago yung ating katawan. Pagdating pa lang ng Panginoon, kanyang babaguhin ang ating katawan. So, kinakailangan manatili tayo sa pananampalataya. Huwag na huwag mangyari na tayo ay magtitiwala doon sa atin ng mga nagawa. Si Pablo man, ang wika niya, hindi ko inaaring naabot ko na. Subalit isang bagay ang aking ginagawa, kinakalimutan ko mga nakaraan at ako'y nagpapatuloy, nagtutumulin hanggang sa abutin ko yung iniaabot din naman sa akin ng ating Panginoon. So mga minamahal, kinakailangan tayo'y manatili sa pananampalataya. Huwag na huwag papasok sa ating isipan na isipin natin na tayo ngayon okay na. Sapagkat pag dumating yung puntong yon, darating tayo ron sa puntong sinasabing ikaw ay Laodicea. Nangangailangan, subalit hindi mo alam. Ika'y hubad, datapwat hindi mo alam. So mga minamahal, kinakailangan maunawa natin na tanging mangyayari ito kung mananatili tayo sa pananampalataya. Ibig sabihin, ang ating tiwala hindi sa ating sarili, kung hindi sa ating Panginoon lamang. Okay, at ngayon po sa question number 3, bakit nagagalak si Pablo sa mga hirap na kanyang dinaranas? Ayan, tingnan po natin sa 24 at 25, ano ang sinasabi? Ngayon, nagagalak ako sa aking mga hirap dahil sa inyo, at aking pinupunan sa akin ang kakulangan ng mga hirap ni Kristo sa aking naman dahil sa kanyang katawan sa iglesia. Na ako'y ginawang ministro nito ayon sa pamamahala na mula sa Diyos na ibinigay sa akin para sa inyo upang maipahayag ang salita ng Diyos. Ayan. So dito po, naunawa ni Pablo na siya ay kabahagi ng gawain ng Diyos alang-alang sa ikaliligtas
ng sangkatauhan. Kaya ano man yung nangyayari sa kanya, siya ay magalak sapagkat alam niya, ito ay bahagi. Alam po ninyo, ito ang napakahalaga na maunawaan natin na lahat nangyayari sa atin kapag tayo ay sumusunod ng lubusan sa kalooban ng Diyos, lahat ng mangyayari sa atin, lahat ng gagawin sa atin ay kabahagi ng gawain. Una, sa pagdadalisay sa ating karakter. Pangalawa, para sa ikaliligtas ng marami. Kaya maliwanag yung sinasabi ni Pablo na ang lahat ng bagay ay gumagawa sa ikabubuti ng lahat ng nagsisiibig sa Diyos. At alam ni Pablo na hindi lang siya ang umiibig sa Diyos, marami pa ang mga nagsisiibig sa Diyos na naroon sa mga madilim na lugar na hindi nakakaunawa ng biyaya ng Diyos, hindi nakakakilala sa Diyos, at makikilala lamang ang Diyos at ang kanyang pag-ibig, ang kanyang kadakilaan sa pamamagitan ng mga hirap na kanyang dinaranas. Kaya si Pablo magalak na tinatanggap lahat ng nangyayari sa kanya sapagkat alam niya siya ay kabahagi ng panukala ng Diyos. It is not a surprise na nangyayari. Kaya nga sabi ni Pedro, iyan ang nangyayari sa lahat, kaya kayo'y magpasalamat kapag kayo'y inuusig, sapagkat yan naman ay talagang nakalaan na. So mga minamahal, uunawain natin na tayo, kapag tayo ay tinawagan ng Diyos, tayo ay kabilang sa gawain ng paghahayag ng dakilang pag-ibig ng Diyos. At may mga pagkakataon na ang tanging mga mahigpit na pagsubok lamang ang siyang magiging matibay na patibay na ang pag-ibig ng Diyos ay tunay, na ang Ebanghelyo ay tunay kung hindi tayo matatakot, hindi tayo uurong dahilan sa mga pangyayari ito. Kaya si Pablo po, bahagi na ng kanyang katuwaan yung mga nangyayari sa kanya. Kaya mga minamahal, kinakailangan manatili po tayo sa pananampalataya sa Panginoon na sinasabi niya, kailanman hindi kita iiwan, kailanman hindi kita pagkukulangin. Yan ang pangako ng ating Panginoon. So, kinakailangan tayo maging mapanatag at parating nagpapasalamat. Kagaya ng sinasabi ni Pablo, magpasalamat kayong lagi sapagkat yan ang kalooban ng Diyos sa inyo kay Kristo Jesus. Okay po, ngayon sa question number 4, anong hiwaga ng nalihim mula pa ng una, subalit nahayag na ngayon? Tingnan po natin sa 26 at 27. Maging ang hiwaga na inilihim sa lahat ng panahon at lahi datapwat ngayon ipinahayag sa kanyang mga banal, na sa kanila'y minagaling ng Diyos na ipakilala kung ano ang mga kayamanan ng kaluwalhatian ng hiwagang ito sa gitna ng mga hintil, na ito'y si Kristo na nasa inyo sa pag-asa ninyo sa kaluwalhatian. Yan. So yung pagkakaisa ng banal at ng makasalanan, pagkakaisa ng Diyos at ng tao, ito ay hindi nauunawa noong unang panahon. Bagamat ang Panginoon ay nagpahayag na ng kanyang mga propesiya kung ano yung mangyayari, kung paano ang kanyang pag-aalitin ang babae at ang ahas, ang binhi ng babae at ang binhi ng ahas, hindi pa ito nauunawa ng lahat. Kung paano mangyayari, paano ito magagawa, sapagkat hindi maaari na ang makasalanan ay tatahang kasama ng banal. Hindi maaari, sabi nga ng Panginoong Diyos, maaari ba na lumabas sa isang bukal ang mapait at ang maayos na tubig? Hindi maaari kailanman. Datapwat ipinahayag niya sa huling kapanahonan, ano ba itong panukala na ito ng Diyos upang papagkaisahin muli ang sanglibutan at ang sangkalangitan, ang sangkatauhan at ang Diyos. Paano itong magiging isa? Ito ay sa pamagitan ng pagtanggap ni Kristo ng katawan ng tao, at magmula noon ay kanyang taglay ang katawan ng tao at kanyang tinubos tayo sa ating mga kasalanan. Pagkatapos tayo ay patuloy na kanyang nililinis, doon nakita ng sangkalangitan, ganito pala ang hiwaga ng pag-ibig ng Diyos. Talagang hindi mo kayang sisirin sa lalim nito, at ang luwag nito ay hindi mo maabot isipin. Datapwat kanilang nakita
sa pamamagitan ng kamatayan ni Kristo doon sa krus. At ito ang dahilan kung bakit si Satanas nawala na ng puwang sa iba pang mga planeta, lalo't higit sa kalangitan. At siya ay na-confine dito sa lupa. At ngayon po sa ating last question number 5, ano ang layunin ng dakilang hiwaga na ipinahayag ng Diyos sa ating kapanahunan? Yan, tingnan po natin sa talatang 28 at 29, ano po ba sinasabi? Na siya namin inihahayag na paalalahanan ng bawat tao, tinuturuan ng bawat tao sa buong karunungan upang maiharap namin sa sakdal kay Kristo ang bawat tao. Na dahil dito'y nagpapagal din naman ako na nagpipilit ayon sa kanyang paggawa, na siyang sa akin ay gumagawa na may kapangyarihan. Yan, so dito po, ito ay mangyayari sa pamamagitan ng pagkakilala, pagkaunawa sa kalooban ng Diyos para sa atin. Makilala natin ang Diyos ng lubusan upang magawa ng Diyos ang kanyang panukala para sa atin. Na tayo ay maiharap sa kanya na walang bahid at walang dungis. Bakit po? Sapagkat hindi lang tayo pinatawad, tayo naman ay pinalago rin sa espiritual na karanasan upang ang karakter ng Diyos ay mahayag sa atin. Sapagkat ang tao ng likhain ng Diyos ay mababa lang ng kunti sa Diyos. Ang kanyang karakter is a reflection of God's character. Datapwat magmula na ang tao ay magkasala, ang kanyang karakter is a reflection of Satan's character. Datapwat sa pamagitan ng kapangyarihan ng Diyos, sa pag-ibig ng Diyos, sa paggawa ng Diyos, tayo ay unti-unting nababago. Kaya mga minamahal, napakahalaga na makilala natin ang lubusan ang Diyos, yung kanyang katuwiran, yung kanyang kalooban. Otherwise, makukontento tayo sa ating katayuan at mag-uumpisa tayong maging mapanghusga sa iba. Sapagkat iniisip natin, inabot na natin. Tayo ay ligtas na, tayo ay natubos na, tayo ay okay na. Datapwat kinakailangan patuloy at patuloy ang ating paglago. At habang higit na nakikilala natin ang Diyos, higit na nakikilala natin ang ating Panginoon, ay higit naman nating nakikita na kailangan natin na lumago pa. Datapwat kung tayo ay tumigil na sa pag-aaral, tumigil na tayo sa pag-alam ng kalooban ng Diyos at hindi na natin lubusang pang kilalanin siya, hindi mangyayari yung panukala ng Diyos na tayo ay baguhin. Sapagkat tayo ay tiyak na tatayong kontento na kung ano tayo. Datapwat maliwanag po ang kasulatan na tayo ay kanyang tinubos sa ating mga kasalanan at tayo ay kanyang nililinis sa lahat ng ating mga kalikuan. At pagdating ng Panginoon, tayo'y babaguhin ang ating mga katawan upang wala ng dungis, walang kapintasan sa kanyang harapan at sa harapan ng sangkalangitan. Kaya purihin ang Diyos sapagkat hindi po siya tumitigil, patuloy at patuloy na siya'y gumagawa para sa atin, sapagkat gayon na lamang ang pagsinta ng Diyos sa bawat isa sa atin. At dito po natatapos ang ating talakayan sa araw na ito. Narito po ang summary ng ating mga pinag-usapan. Number 1, by nature tayo ay kaaway ng Diyos, subalit ngayon ay ipinapagkasundo tayo kay Jesus. Number 2, mahalaga na manatili ang ating pagkakatiwala kay Kristo at sa kanyang katuwiran, hindi sa ating sarili. Number 3, bawat anak ng Diyos ay kabahagi sa malaking panukala at gawain ng Diyos na pakikipagkasundo. Mula sa pasimula ay pinanukala na ng Diyos, ipinagkasundo sa Kanya rin ang buong mundo at buong langit. And number 5, ang makilala ang Diyos, maunawa ang Kanyang mga panukala, ang ating dakilang gawain hanggang makaharap tayo sa Kanya na walang dungis o kapintasan. So mga minamahal, sana po muli kami nakatulong sa inyong pag-aaral ng leksyon. At huwag po kaligtaan, ito ay patuloy nating i-share sa ating mga kaibigan upang mas marami pa ang makinabang sa ating pag-aaral. Tayo po ay sama-samang manalangin. Ama po namin banal, sa oras pong ito, kayo po ay muling lumalapit sa iyo na nagpapasalamat, nagpupuri, dinadakila ka sapagkat ikaw na aming Diyos ay Diyos ng pag-ibig at patuloy na gumagawa, hindi ka tumitigil hanggang sa kami ay maganap, malubos
at maging karapat-dapat na tawaging tunay na mga anak ng Diyos, na kami maiharap mo sa iyong sarili at sa sangkalangitan na walang dungis, walang bahid ng anumang mantsa. O Amang Banal, salamat po sa iyong pagpapatawad sa aming pagkukulang at pagkakasala. At amin pong dalangin na patuloy nawa ng iyong banal na Espiritu gumuhang makapangyarihan upang patuloy pa kaming palaguin sa pananampalataya, palaguin sa aming mga karakter, hanggang masumpungan sa amin ang kaisipan ng kalangitan at hindi ang kaisipan ng sanlibutan. O Amang Banal, purihin at sambahin ka. Patuloy na ang pagpalain ang mga kapatid namin ito kasama ng kanilang buong pamilya. Pagpalain din po ang buong iglesia na gumagamit ito sa ngalan po ng aming Panginoong sa Jesus. Amen. Sa mga minamahal, hanggang po sa susunod, tayo po yung magsama-sama sa muling pag-aaral ng salita ng ating Panginoon. God bless po.